Nag-umpisa sa operasyon para ma-blackmail at mangikil ng ilang kilalang politiko. Pero habang tumatagal, nagpalit-palit na ng mga taong nabanggit. Yan ang ibinunyag ng 4 sa 18 dating bodyguard ni Zaldico na bumawi ng kanilang mga alegasyon kaugnay ng pag-deliver ng mali-maletang pera sa mga personalidad. Nakatutok live si Mariz Umali. Mariz. Emil, pamba-blackmail at pangingikil nga, yan daw ang pangunahing layon kung bakit ni-recruit ang 18 mga Marines o mga Maleta Boys kung pagbabasehan ang affidavit na ibinigay sa GMA News ng 4 na bumaligtad na mga dating mga bodyguard ni Zaldico. 4 sa 18 dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico ang bumawi ng kanilang mga alegasyon kaugnay ng pagde-deliver ng mali-maletang pera sa mga personalidad. Sa kanilang bagong sinumpaang salaysay, sinabi nila kung paano nagsimula ang lahat. Ang punot dulo raw, operasyon para sa blackmail at extortion. Ang pinagmulan ko nito ay ako'y sinama sa 18 Marines at istorya ng mga basura para sa isang blackmail scam laban sa ilang mga kilalang politiko para palabasin na tumanggap sila ng iba't ibang halaga ng pera galing kay Congressman Zaldico. Sa salaysay na ito, sinabi niya ang alam niyang operasyon ay pang-blackmail at extortion sa mga personalidad na kilala sa politika, korupsyon sa gobyerno at mga high-profile na tao. Pero habang tumatagal, nagpalit-palit na raw ang mga taong nababanggit. Sabi ng isa pa, ang pag-blackmail at extortion ay para palabasin na tumatanggap ng pera ang mga idadawit na mula kay Zaldico. Pinangakuhan kami ni Atty. Baligod ng malalaking halaga pag naging matagumpay ang scam na ito. At bilang katibayan, sinabi pa nito na sina Congressman Defensor at Senador Marcoleta ang nagsisiguro ng lahat. Ang tinutukoy niya si Atty. Levito Baligod na unang nagharap sa publiko ng 18 dating bodyguards, ilan sa kanila mga dating Marines. Sa aming panayam, itinanggi ni Baligod ang alegasyon ng plano umanong pamba-blackmail. That's ridiculous. I-extort mo sila. Si Martin Romualdez, sino? Mga senador, mga congressmen, that's very far from truth. Medyo exaggerated na yan. Itinanggi rin niya ang paratang ng mga dating bodyguard na pinangakuan sila ng pera kapalit ng pagpirma sa affidavit. Well, yung sinasabi nilang prinomesahan sila para hindi na sila kailangan magtrabaho for the next 2 years is an exaggeration. No? What I actually told everybody, not only the 4, but to the whole 18 plus 7 and plus 10, no? Na kung may problema sa pamilya, pwede kaming magtulungan. No? Pero yung promise na sinabi nilang limpak-limpak na salapi, that is the exact opposite of what I told them. Kanina kasama ni Baligod ang isa sa mga miyembro ng grupo na si George Villalon. Ang sabi ni Villalon, malaking pera umano ang inalok para sa pagbaligtad ng kanyang mga kasamahan. Siya man daw ay inalok din, pero di raw siya kumagat. Magkano? Yun po, 20 to 25 million po. Per person? Yes po, ma'am. Pero walang sasama na doon sa 14? Wala po. Isa si Villalon sa inaresto kanina matapos maglabas ang Las Piñas Regional Trial Court ng arrest warrant para sa grupo dahil sa 4 counts of perjury. Masasabi ko lang sa kasama ko, sana naisipan nyo mabuti yung sinasabi nyo. Ang masasabi ko, top voluntary, top retired ka na Marines. Pero anong ginawa mo? Nagpadala ka sa pera. Kasama sa binawing alegasyon ng kanyang mga kasamahan ang paghatid umano ng kickback kina Pangulong Bongbong Marcos, Martin Romualdez at iba pa kaugnay ng flood control scam, bagay na kanila nang itinanggi noon. Emil, 3 lang sa 13 ang nakapagpiyansa. Sa ngayon ay narito pa sa Las Piñas City Jail ang kanilang abogado na si Atty. Baligod para malaman daw kung ano pa yung mga remedies na pwede niya magawa para makapagpiyansa na agad ang 10 natitira pa na hindi umabot ang pagproseso sa kanilang mga dokumento sa oras ng korte. Emil? Maraming salamat, Mariz Umali.